Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ang iyong masahang ilaw, ang mga naliligaw sa iyong pinananabik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak, at pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawang ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinusulan ng ilang lalaki na nagsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya sa Moises at ang Diyos." Sa gayoy naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at mga eskriba. Sila'y sinunggaban nila at inaharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, sa wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako'y usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mo pang-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa at naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Na makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan ba kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kung hindi sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibinigay sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang pagdami po ng tinapay at isda, isa sa mga himala na ginawa ni Jesus sa bagong tipan. Marami po ang nakakain. Nabusog po ang lahat. At mayroon pang labis. Pinakita ng ating mabuting balita na ang Diyos ay Diyos ng awa at Diyos ng habag. Kaya ito ang kagandahan na nangyari sa buhay ni Jesus. Maraming naniwala sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Nais ng karamihan na siya'y gawing hari dahil sa Kanyang galing, angking galing. Iba ang plano ng Kanyang Ama. Iba ang gusto ng Kanyang Ama. Hindi maging hari, kundi tagasunod, tagabahagi ng kalooban at buhay na walang hanggan. Kaya po, nang umalis si Jesus at ang kanyang mga apostoles, hinanap ito ng mga tao at gustong sumama lagi kay Jesus. Gustong sumama hindi
dahil sa kanilang pananampalataya. Gustong sumama hindi dahil sa angking galing ng Diyos. Gustong sumama dahil sa material na bagay. Sa mga bagay na pisikal na aspeto. Sumunod hindi dahil sa pananampalataya. Kaya po, ang buhay ng mga apostoles at ng tao, binago ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Namangha ang mga apostoles sa himala na ginawa ng Diyos. Maraming nakakain. May labis pa. Kaya sa part ng Panginoon ay pinakita niya yung kanyang maging trabaho. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Pinakita niya ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. At sino mang kumain nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bread symbolizes food. Ito yung nourishment ng ating spiritual hunger. Ang sarap ng tinapay kapag madurog ito sa ating mga bibig. Malasap natin ang sarap ng tinapay kapag mahati ito sa ating mga bibig. Sa buhay natin, marami tayong dapat durugin. Sa buhay natin, marami tayong dapat hatiin. Napakarami. Ito ang nais ng Diyos. Babaguhin tayo ng Diyos. Pupunuan ng Diyos ang ating kakulangan. Magtiwala lamang at manalig sa Kanya. Kaya po, ang buhay ng tao ay isang paglalakbay. They are looking and searching the truth about Jesus. For us believers, ito pong dahilan kung bakit tayo'y naririto ngayon. Araw-araw sumisimba. Dahil naniniwala tayo na buhay ang Diyos. Naniniwala tayo na buhay ang Diyos sa Eucharistia. Ito po ang ating pinaghahawakan sa buhay. Buhay na buhay po ang Diyos. Sa part po ni Jesus, sabi niya, madali ang maging tao. Subalit napakahirap na maging isang tinapay. Kung anong mahirap, yun po ang ginawa ni Jesus. Dahil ito ang kalooban ng kanyang Ama. Magdingkod sa bayan at maging pagkain ng bawat isa. Life is empty without Jesus. We believe that only Jesus can make our life complete. Mabubuo muli ang ating sarili kapag nasa atin si Jesus. Ito ang dahilan ng pagsisimba natin araw-araw. Na gusto natin tanggapin si Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Sumunod tayo sa Kanya
hindi dahil sa pagkain. Sumunod tayo sa Kanya dahil may pananampalataya at pananalig tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya dahil bubuuin niya ang ating pagkatao. Sumunod tayo dahil naniniwala tayo, buhay ang Diyos. Kaya po ang ating panalangin, ang ating dasal. Lord, came to my life. Lord, change my life. Come into my life at gawin ka naming tinapay ng buhay. At the end, kung ang bawat isa tulad ng tinapay, ibahagi niya ang kanyang sarili, ang kanyang panahon, ang kanyang talento, ang kanyang pagkatao. Hindi lamang 5,000 ang kaya nating pakainin, but millions of people. Mangyayari ito through the breaking of our own bread. Subukan niyo pong magbahagi, subukan niyo pong hatiin ang inyong sarili. Naging pagkain kayo ng inyong kapwa, ng ibang nagugutom. Dahil buhay sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng Espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan na mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawa ang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ng tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Maraming kapatid, upang pagkain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, akyatin mo ang iyong piling sa kalangitan. Ang aming panalangin kalakip ng haing mga aray, upang ang pinangindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pigig na iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katomo at kapiling, yung lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiis ang iurat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ay banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganito naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pinapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya,
Lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugabilin ng galing na utos at turo ni Jesus na payo natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Inilinawin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayusin kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ay papagin mong lagi sa kanyang lakas bilang bunga masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaking taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.